Ano nga ba ang dapat gawin kung sakaling nakakakuha na ng deactivation notice sa GCash o di naman kaya ay na-on hold na ito? Dapat bang tumawag agad sa kanila? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kung sakaling nagkakaroon ng issue sa GCash, hindi nyo ito ma-access dahil na-hold siya, mas maganda na i-check nyo muna yung mga pinadala sa inyong email or text ng GCash. Possible kasi nakalagay doon yung dahilan kung bakit nga ba na-deactivate. Or kung wala mang dahilan, pwede naman kung ano yung steps na dapat ninyong gawin o ano yung mga requirements na dapat ninyong isubmit. At kapag ganyan, mas maganda na online siya i-report. Bakit? Dahil depende sa nangyari sa account ninyo, nandoon nakalagay yung mga requirements at kung anong form yung gagamitin para makapag-submit or makapag-report sa GCash. Katulad na lamang nito. Kapag naka-receive kayo ng email mula sa GCash, nandoon yung mga requirements at yung steps na dapat gawin. For this case, pwedeng ipa-verify lang yung account, ibig sabihin valid ID lang yung kakailanganin. Also, para ma-unblock yung account, kailangan siyang gawin within 48 hours at mag-submit ng form. Yung form, for this case, konti lang itatanong sa inyo. Yung details tungkol sa GCash, katulad ng email address, name ninyo, yung phone number, date of birth, at anong email address yung nakaregister doon sa GCash. Possible pareho lang siya sa nakalagay dito sa taas. And then, ipoprovide nyo na yung valid ID and selfie ninyo. Yung selfie, dapat hawak yung valid ID. Pwede rin kayo magdagdag ng information dito. Dito na yung part kung saan i-attach yung valid ID and selfie na rin para masubmit na nga ito. Kapag naka-receive kayo ng notification sa GCash, andun na yung option na pwedeng ipa-verify ito. Again, kung sakaling hindi nyo siya magawa within the time frame na binigay ng GCash, kadalasan 48 hours, mabablock or ma-hold ulit yung account. Pero paano kung walang email? Doon na yung mas maraming requirements. Kung sakaling text yung na-receive ninyo mula sa kanila, doon sa text pwedeng on hold due to routine verification or iba pang dahilan, magkasubmit din kayo ng form sa GCash. At ito naman yung itsura ng form. Ang napansin ko, mas madami yung hinihing information, katulad ng sa nationality, source of funds, and then nature of work, nandito din. Meron pa rito kung employed ka ba, kung may business, source of income pa, kung using yung GCash for business purposes, at marami pang iba, katulad ng remittance part, buy load, o yung mga services na ginagamit yung GCash. Bukod pa dito sa mga tanong sa bandang taas, magbibigay din ng iba pang requirements. Katulad ng proof of billing, meron ding valid ID, selfie, katulad ng nasabi natin kanina, maging yung pirma ninyo. Doon sa pirma, kukuha lang kayo ng blankong papel at doon na kayo pipirma. Kadalasan 3 times, and then isasubmit nyo na yung mga yon dito sa pinakababa. Pero mas maganda na i-provide nyo pa yung mga additional information na hindi na-cover sa mga questions sa bandang taas. At meron namang part yan dito. Yun ay kung may na-receive kayong text at kung ano ba yung requirements na hiningi sa inyo. Kadalasan, 2 valid government-issued IDs, yung pirma din, proof of income, katulad nung sa payslip, business registration kung self-employed, or income tax return na din. And i-highlight ko lang din na sa proof of billing, hindi lang naman utility bill yung tinatanggap nila. Pwede ring rental statement just in case na hindi kayo makakapag-submit nung bill katulad ng sa Meralco, sa tubig, sa internet o iba pa. Ngayon, paano kung walang email, walang text na na-receive? Kung meron man, baka na-delete na or hindi na talaga ma-access at all. Kapag ganyan, mag-chat na kayo kay Gigi. Meron dito sa online, sa mismong article, may link para makapag-chat right away. At mula doon, magkakaroon ng mga series of question dito. And then, ipoprovide nyo lang din yung mga requirements na hihingin nila. Katulad ng government-issued ID ulit, selfie, at screenshot nung phone ninyo yung sa settings na nakikita yung phone number. So, yun yung paraan para nga naman ma-resolve yung issue or ma-report yung pagkakaroon ng error na katulad nito sa GCash. Kung sakaling gusto nyong tumawag, ang pwedeng mangyari kasi is last time hindi ko rin sila ma-reach out or baka ipa-submitting kayo nila ng form online. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyong i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!